Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. As of 2024, ang Pilipinas ay meron ng 7,641 na isla na makikita sa iba't ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lawak ng tubig na nakapaligid sa bawat isla, ang pangingisda ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Sa loob ng ilang dekada, ilang buhay na ang nabago ng mga isda. Ngunit katulad ng ibang biyaya na ibinibigay sa sangkatauhan, ang mga tao ay kadalasang nasosobrahan sa paggamit ng mga ito at nauuwi ang pangingisda sa overfishing. Ang mga articles sa iba't ibang sources mula Pilipinas at ibang bansa ay nagpapatunay na ang resulta ng hindi maayos na pagpapatupad ng fisheries law at regulations, taon-taon ay nababawasan ang mga isda sapagkat kahit maliliit ay idinadamay na rin ng mga mangingisda. Bagamat merong batas na ipinasa ang mambabatas para mabago ang sitwasyon na yan, ay tila wala naman itong epekto sapagkat pababa ng pababa ang trajectory ng datos ng bilang ng mga isda. Kung hindi yan maayos, nakakatakot isipin na baka ang mga apo mo at sunod na mga henerasyon ay hindi na makita ang mga isda tulad ng paltat, gurami, igat, bisukol at iba pa. Bukod sa BIFAR, ang iba mga non-government at pribadong sektor ay tinutulungan ng Pilipinas upang hindi mangyari yan. Isa sa grupong tumutulong sa bansa ay ang private NGO na tinatawag na Reef Check. Bagamat ang pangunahing focus nila ay ang coral reefs, ang mga ito ay nagpapadala ng mga eksperto para tulungan ang mga Filipino. Bukod sa pagtuturo sa mga ito kung ano ang papel ng coral reefs, ay ipinapaalam din nila kung bakit nila dapat itigil ang overfishing. Isa sa mga taong ipinadala ng NGO ay ang marine biologist na si Stuart Green. Base sa report, ito ay mula sa United Kingdom. Sa loob ng 3 taon, ito ay nagsilbing Reef Checks Program Manager sa mga major international project. Bago siya madestino sa Pilipinas, ay ipinadala muna ito sa Indonesia. Doon ay naiulat na nagampanan nito ng maayos ang kanyang trabaho at ang mga taong kanyang nakatrabaho ay ibinahagi na si Stuart ay napakabait, professional at palabiro. Nang ito ay pinadala sa Pilipinas, sinigurado ng Brito na aralin ang dialect sa kanyang pupuntahan. Kaya nang siya ay makarating sa Cebu ay lalong naging madali sa kanya ang makipag-usap sa mga tao dahil natuto siyang magsalita ng Cebuano. Ang mga tao doon ay tinawag siyang Estong. Ngunit kung maganda ang layunin ng grupo na ni Stuart, hindi naman lahat ng tao ay masaya sa kanilang ginagawa. Sila ay kinasuhan ng mga grupo na kanilang nasasagasaan pero hindi sila nagpasidlak. At ang nakuha nilang tao na magtatanggol sa kanila ay ang Filipina na si Manuelita Mascareñas o mas kilala bilang Mia. Ang Pinay ay naiulat na mula sa Bohol at katulad niya, ito ay malaki rin ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Si Mia ay mula sa prominenteng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay parehong abogado pero noong ito ay 6 na taong gulang lamang, sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang ina. Kaya ang kanyang ama ang nagtaguyod sa kanilang 5 magkakapatid. Sa ganda ng trabaho nito ay silang lahat ay pumasok sa Holy Spirit School sa Tagbilaran at siya ay nakagraduate ng may honors. Nang ito ay magkolehiyo ay pumasok naman si Mia sa Divine Word College Tagbilaran na kilala ngayon bilang Holy Name University at doon ay nakagraduate siya bilang salutatorian. Bukod sa pagiging matalino, si Mia ay inilarawan na ipinanganak na natural born leader. Habang ito ay nag-aaral ay ilang beses siyang naging student leader. Hindi lamang ito nakagraduate sa kursong kinuha niya na Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting, pero nakuha rin ni Mia ang parangal na summa cum laude. Kaya hindi nagulat ang mga tao na makapasa siya agad at naging Certified Public Accountant. Ang probinsyana ng si Mia ay lakas loob na nagtungo sa Maynila at kaagad siyang natanggap sa Cunanan Accounting Office. Ngunit sa loob ng ilang taon ay napagtanto niya na ang syudad at ang pagiging accountant ay hindi para sa kanya. Kaya ito ay nag-alsabalutan muli at bumalik sa Bohol. Doon ay pinagpatuloy nito ang pangarap na kanyang mga magulang para sa kanya na maging abogado dahil ang mga ito ay mga abogado rin. Ang kanyang professor ay nilarawan si Mia na magaling na estudyante.
Nang ito ay makagraduate, mabilis na ipasa ni Mia ang bar exam at ito ay naging ganap na abogado. Hindi lamang siya naging maayos na criminal defense attorney, pero magaling at hardcore din siyang environmental attorney na ni minsan ay hindi natalo. Kung siya ay wala sa courtroom, ito ay makikita sa loob ng classroom dahil nagtuturo din ito ng law at accountancy. Para sa mga kasamahan niya sa Integrated Bar of the Philippines Bohol Chapter, si Mia ay isa sa mga taong may integridad. Si Judge Raul Balbarona naman mula sa Environmental Legal Assistance Center ay inilarawan si Mia na maprinsipyong tao at bukas pala din itong tumutulong sa mga taong inaapi. Kaya nang malaman nito ang kaso na isinampa sa reef check, si Mia ay hindi nagdalawang isip na kunin ang kaso at kahit mahirap, mabusisi at kailangan niyang maglaan ng maraming oras, ito ay sinabi sa NGO na hahawakan niya ang kaso na walang bayad. Nang matapos ang kontrata ni Stewart ay nagdesisyon itong permanenteng manirahan sa Pilipinas sapagkat gusto niyang makasama ang babae na nagpabago ng kanyang buhay. Ayon sa pahayag na kapamilya ni Mia ay habang inaasikaso pala nito ang kaso ay nagka-developan ang dalawa. Ayon sa interview sa Briton, sa loob ng 2 taon ay ginawa niya ang lahat para mapansin ang laging abalang Pilipinas sa punto na kinailangan pa niyang maghanap ng mga mangingisda na may problema para lamang makita si Mia. Kalaunan ay napansin din siya nito. Nang sila ay opisyal na maging magkarelasyon ay hindi na pinatagal ni Stewart ang lahat at nag-propose siya dito. Sila ay nag-isang dibdib noong June 26, 2004 sa Assumption of Our Lady Parish. Habang sila ay magkarelasyon, laging bukang bibig ni Stewart kung gaano siya pinagpala. Sapagkat hindi lamang maganda at matalino ang kanyang asawa, pero si Mia ay ang kanyang best friend. Pagkalipas ng mahigit 1 dekada ay nagkaroon sila ng 3 anak. Noong 2017, ang kanilang panganay na anak na si Zoe ay 10 taong gulang na. At ang bunso nilang anak ay kambal naman at ang mga ito ay parehong 2 taong gulang. Ipinagpatuloy ni Stewart ang kanyang pagtatrabaho bilang marine biologist para sa ibang organisasyon. Habang si Mia naman ay naging sikat at maimpluwensyang environmental lawyer. Ito ay sandigan din ng mga babaeng naaabuso. Ayon sa kapwa nito abogado na si Attorney Mayo Anda ay meron itong nahawakan minsan na kaso ng isang foreigner kung saan personal pa itong pumunta sa immigration para lamang ipadeport ang dayuhan. Ilang beses na rin itong idinimanda at marami na rin ng mga taong gustong ipadisbar ito. Pero ni isa sa mga ito ay hindi nagtagumpay. Noong Pasko ng 2016, ang pamilyang Green ay sama-samang pumunta sa United Kingdom para makasama nila ang mga kamag-anak ni Stewart. Doon ay napag-usapan nila mag-asawa na si Stewart na lamang ang magpo-focus sa pagtatrabaho habang si Mia naman na gustong magkaroon ng magandang edukasyon ang tatlo ng mga anak ay magtatrabaho na lamang bilang part-time lawyer. Sapagkat kayang-kaya naman ng Brito na ibigay ang pangangailangan ng kanilang buong pamilya gamit ang sahod nito bilang marine biologist. Kaya nang sila ay makabalik na sa Pilipinas noong 2017 ay isinakatuparan nila ang kanilang mga plano. Saksi ang mga taong nakapaligid sa kanila kung gaano kasaya si Mia sa pag-aalaga sa 3 ng mga anak at para sa mata ng publiko ay perpekto ang pagsasama nila Stewart. Kaya ganoon na lamang ang gulat ng mga tao nang kumalat ang balita na ang 49 na taong gulang na si Mia ay patay na. Ang Integrated Bar of the Philippines Bohol Chapter ay mabilis na kinundena ang pagpatay dito. Hiniling nila sa mga tao na kung maaari ay magsuot ang mga ito ng itim na damit o armband kung sila ay dadalo sa mga hearing sa Hall of Justice. Ang ibang mga tao naman na nakakilala sa abogado ay binago ang profile nila sa kanilang social media account sa litratong ito. Sa Twitter o kilala ngayon bilang X ay nag-trending naman ang hashtag na Justice for Attorney Mia. Sa mga sumunod na araw ay nalaman ng publiko na naisugod pa pala ito ng Tagbilaran City Rescue Unit sa Holy Name University Medical Center na pinakamalapit na ospital. Pero kahit gaano pa kagaling ang mga doktor na tumingin dito, sa tindi ng sinapit ni Mia ay pagkalibas ng 2 oras ay idiniklara din ito na patay na. Ang balita ay nakarating na rin sa ibang bansa at ito ay na-pick up ng iba't ibang news outlet. Dala ang iba't ibang mga banner at bulaklak, ang mga kaibigan, katrabaho, kapamilya at nakakakilala dito ay nagpunta sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Halos karamihan sa kanila ay nakasuot ng itim na damit at doon ay nanawagan sila ng hustisya sa sinapit ng biktima.
Sa pagtutulungan din ng iba't ibang mga tao at sektor, sila ay nakakalap ng 600,000 pesos na pabuya sa sino man na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa salarin. Ang ilang mga tao naman ay mabilis na nag-isip na maaaring ang asawa nitong Briton ang mastermind sa nangyari. Pero pagkatapos ng mabusising investigasyon ay lumalabas na hindi ito itinuturing na person of interest. Base sa mga otoridad na patunayan sa record ng Bureau of Immigration na si Stewart ay nasa labas ng bansa nang mangyari ang krimen. Ito ay kumpirmadong nasa seminar na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nang makarating kay Stewart ang balita ay kaagad nitong iniwan ang kanyang trabaho at nag-book ng flight pabalik ng Pilipinas. Ang mga otoridad na humahawak ng kaso ay ipinagpatuloy ang kanilang investigasyon at ang sunod na anggulo na kanilang tiningnan ay ang trabaho ng biktima dahil maaaring ito ay may kinalaban na maimpluwensyang tao. Habang sila ay abala sa investigasyon, maraming mga tao naman ang dumagsa sa burol ng biktima. Doon ay bumuhos ang emosyon. Silang lahat ay inalala kung gaano kabuting tao si Mia at hindi rin nila pinalampas ang pagkakataon na manawagan sa mga otoridad na kaagad hanapin ang masasamang tao na gumawa noon kay Mia. Ang mga otoridad na walang tigil sa pag-iimbestiga ay masayang ibinalita na meron na sila mga person of interest sa nangyari. Sa balitang ito mula sa local news outlet sa Bohol ay nakalagay na nireid ng CIDG at Public Safety Company ang Alona Embrace Hotel sa Barangay Tawala sa Panglao pagkatapos sabihin ng isang tao na kanilang na-interview na maaaring doon naglalagi ang mastermind. Ang lalaking kanilang hinahanap na sinasabing pasimuno sa nangyari ay si Lloyd Gonzaga. Pero nang mapasok ng mga otoridad ang mga kwarto sa hotel ay hindi nila ito natagpuan. Pero nasamsam nila ang 2 granada, 2 baril at 2 packs ng shabu. Kasunod ng raid na yan ay binahagi ng pinuno ng Tagbilaran Police na bukod kay Gonzaga ay hinahanap din nila ang kasabwat nitong si Romarico Benegian. Sinabi ng hepe na ang dalawa ay minsan na nilang nahuli at ang mga ito ay merong nakabinbi na kaso sapagkat sina Gonzaga ay nahulihan nila ng mga baril na walang lisensya. Sa mga sumunod na araw ay kinumpirma rin ng mga otoridad na work-related o sa madaling salita, pinatay ang biktima dahil sa hinahawakan nitong kaso. Habang nangyayari ang manhunt sa mga sinasabing suspect, noong February 21, 2017 naman, ay inihatid ang labi ng biktima sa huli nitong himlayan. Ang bangkay nito ay inilagak sa Dampas Catholic Cemetery. Dahil sa pressure mula sa publiko, ang pinakamataas na tao ng PNP sa Central Visayas ay inutusan ng mga pulis na dakpin ang mga sospek kahit ang mga ito ay buhay o patay na. Ilang araw pagkatapos ng anunsyo na yan, si Stewart ay makikita mo sa litratong ito na pumunta sa Tagbilaran City Prosecutor's Office para sampahan sina Gonzaga, Benegian at 2 pang John Does ng patong-patong na mga kaso. Sa mga dokumento na isinumite ng dayuhan ay nabunyag kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat. At dito mo mapapatunayan na kapag pera na talaga ang pinag-usapan ay walang kamakamag-anak dahil mas mangingibabaw ang kasakiman. Nagpatotoo si Stewart na ang kanyang asawa bagamat mabait ay talagang palaban sapagkat malakas ang kumpiyansa nito sa justice system ng bansa. Naniniwala ito na gumagana ang batas ng Pilipinas at ang mga taong masasama ay may kakalagyan sa kulungan. Kaya kahit anong kaso, maliit o kahit profile case pa yan, ay hindi uurungan ni Mia. Nakalagay sa dokumento na noong nakaraang taon, ang batikang abogado ay nakakuha ng kliyente at ito ay kinilalang si Conrada Blomkist na isang byuda at negosyante. Ang businesswoman ay binili ang Alona Embrace Hotel mula sa kanyang pamangkin. Ang beach resort na yan ay makikita sa Barangay Tawala sa isla ng Panglao. Ang establishmento ay merong 38 kwarto. Ngunit ang dapat sanang negosyo na magbibigay sa kanya ng magandang kita ay naging pangunahing rason ng stress niya. Ayon sa 52 taong gulang na si Conrada, ang kanyang manugang na si Lloyd Gonzaga ay gustong kamkamin ang resort dahil sa di umano'y siya ang legal na may-ari nito. Pero sigurado si Conrada na ang mga dokumento na hawak ni Gonzaga ay dinektor at ang mga ito ay peke. Bukod sa pag-aaway ng dalawa tungkol sa beach resort ay nagbabangayan din sila tungkol sa sasakyan na Toyota Hi-Ace commuter van. Tinangka niya itong paliwanagan pero ang kanyang manugang na talagang matapang ay hindi na nagpapigil.
Noong October 2016, si Gonzaga kasama ang alipores nitong si Beniguian na mula Davao del Norte ay sapilitan na pinasok ang kanyang beach resort. Kahit anong pilit niyang pagpapaalis dito ay talagang hindi ito nagpapatinag. Kaya wala na siyang nagawa kundi tumawag ng mga otoridad. Ang mga pulis ay mabilis na dumating sa resort at inaresto si Gonzaga. Ang mga ito ay nasamasama ng 3 baril na walang lisensya at mga paket ng shabu. Pero nakalabas agad ang dalawa pagkatapos magbayad ng piyansa. Nang malaman ni Stuart ang nangyari sa kasong hinahawakan ng kanyang asawa ay nag-alala ito kaya kinausap niya si Mia. Ayon kay Stuart, nang mapag-usapan nila ang issue ng seguridad, ay kumpiyansa ang kanyang misis na walang masamang mangyayari sapagkat kilala nito ang lahat ng tao sa kanilang lugar at kilala ito ng lahat ng tao. Bukod doon, ang kanilang bahay ay merong gate kaya walang taong basta-bastang makakapasok. Meron din silang mga aso. Sa madaling salita, para kay Mia ay sapat na ang pagsunod nila sa lahat ng basic protocols para maligtas sila kung sino man ang gustong gumawa ng masama sa kanila. Ang mga bagay na yan ang naging dahilan kung bakit ipinagkibit-balikat lamang nila ang posibilidad na maaaring may magtangka sa kanila ng masama. Ngunit sa interview kay Stuart ay binahagi nito na ang pagsasawalang bahala niya sa seguridad ng kanyang pamilya ang isa sa mga pinagsisisihan niya sa kanyang buhay. Para sa dayuhan, kung meron man siyang gustong baguhin sa nakaraan, ay ang pilitin ang kanyang misis na kumuha ng bodyguard. Ayon kay Stuart, noong February 2017 ay pumunta siya sa Bangkok para sa isang seminar at iniwan niya ang kanyang mag-iina. Sa kadahilanan na hindi niya makakasama ang kanyang misis sa Valentine's Day, ay nangako siya dito na babawi kapag siya ay nakauwi na sa Bohol. Ngunit ang plano nila ay hindi na matutupad dahil pinatay ang kanyang asawa. Ayon sa mga otoridad, sa galing ni Mia na humawak ng kaso ay mukhang maipapanalo nito ang kaso na inhain ni Conrada laban sa kanyang manugang. Dahil makikita sa record ng BIR na pangalan nito ang nasa tax declaration transfer ng Alona Imbers Hotel. Sa madaling salita, si Conrada ang legal na nagmamay-ari ng resort at kahit anong gawin ni Gonzaga ay wala siyang habol sa establishmento na yon. Base sa usapan ni Mia ay plano nitong dalhin ang mga dokumento sa korte noong February 20, 2017 para sampahan ng kasong usurpation and forgery si Gonzaga. Pero hindi na yon matutuloy dahil ang galit na manugang ni Conrada ay nakabuo na pala ng plano. Ngunit ang mastermind ay naisip na sa halip na itumba ang kanyang biyenan na nagsampa ng kaso, ay ibinunto nito ang lahat ng kanyang galit at pagkamuhi kay Mia. Nang ma-interview si Conrada ay lumalabas pala na noong February 14, isang araw bago patayin ng abogado ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang manugang, kung saan pinagbantaan ni Gonzaga ang buhay nilang dalawa ni Mia. Di umano'y sinabi nito na malapit na ang kanilang katapusan dahil babasagin nito ang ulo nilang dalawa sapagkat sila ni Mia ay mga demonyo. Ang pagbabanta na yan ay isinakatuparan nga ni Gonzaga ng 4:45 ng hapon noong February 15. Sa pinagsama-samang salaysay ng mga saksi ay napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang talagang nangyari. Noong February 15 ay sinundo ni Mia ang 3 niyang mga anak, kasama ang kanilang kasambahay na naninilbihan na sa kanilang pamilya ng 4 na taon. Silang lahat ay sumakay sa Toyota Innova car na ito. Gamit ang digital illustration na ito ay makikita mo na binaybay ni Mia ang Zamora Street sa Corella, Sikatuna, Loboc Road sa Tagbilaran City. Ayon sa investigasyon, ang kalsada na yan ay maituturing na busy road. Ibig sabihin, makakakita ka dyan ng mga taong naglalakad. May mga tindahan din at isa ito sa pangunahing kalsada na ginagamit ng mga tao. Pero hindi yan nakapigil sa mga masasamang loob na isakatuparan ang kanilang plano. Base sa salaysay ng mga saksi, ang kotse ng abogado ay hinarang ng isang motor. Naging mabilis ang pangyayari dahil isa pang motor ang lumapit sa sasakyan. Dahil sa matinding censorship sa platform na ito, hindi ko makita ang kabuuan ng digital illustration. Pero habang niraratrat ng bala ng mga nakamotor ang sasakyan, ay siyang pagdating naman ng 2 pang tao na tila naghihintay lamang ang mga ito sa parting yun ng kalsada para i-ambush ang abogado. Ang mga ito ay binuksan ang pintuan ng sasakyan at niratrat muli nila si Mia na nakaupo sa driver's seat. Sa dokumento na isinumpa ni Stuart ay lumalabas pala na ang isa sa mga saksi ay ang 10 taong gulang niyang anak na si Zoe.
Ang salaysay nito ay mahalaga sa kaso sapagkat harap-harapan itong nasaksihan ang pagpatay sa kanyang ina. Ayon dito, habang pinapaputukan ang kanyang ina ay sinagawan niya ang mga sospek na tumigil. Pero kahit anong pagsasumamo niya ay hindi siya pinakinggan ng mga salarin. Nagpatotoo din ang kasambahay ng biktima na tinangka din pala silang patayin. Pero habang nakatutok na sa kanilang mga mukha ang baril, sa hindi nila maipaliwanag na dahilan ay hindi ito pumutok. Ang Brito na si Stuart na hindi naniniwala sa milagro ay sinabi na hindi niya maintindihan at maipaliwanag kung ano ang nangyari. Pero nagpapasalamat siya na ligtas ang tatlo niyang mga anak. Pagkatapos ng pamamaril, mabilis na tumakas ang mga sospek. Si Zoe naman, bagamat 10 taong gulang lamang at gulat na gulat pa sa kanya nasaksihan, ay mabilis na pumunta sa front seat. Kinuha ang cellphone ng kanyang ina at tinawagan ang opisina ni Mia para sabihin ang nangyari. Hindi malilimutan ng kasambahay ng paulit-ulit na sinabi ni Zoe sa kanyang ina na "Sorry mommy, I love you mommy." Habang ang dalawa nito mga kapatid ay takot na takot sa nangyari. Si Zoe rin ang lumabas ng kotse para tumawag ng tulong. Sa pagsisiyasat ng Soko ay lumalabas na 28 tama ng baril ang nakita nila sa crime scene. Pero sa dami ng tumamang baril sa abogado, ayon sa medical examiner, ang kumitil talaga sa buhay ng biktima ay ang 3 tama sa ulo at 4 na bala na tumama sa katawan nito na tumagos sa mahalagang organs ni Mia. Ayon sa mga otoridad, nang ipakita nila ang litrato ni Gonzaga kina Zoe, ay positibong tinukoy ng mga ito na sinabenigian nga ang suspect na pumatay kay Atty. Mia. Bukod sa kanilang dalawa, isang lender collector din ang nagpatotoo na sina Gonzaga nga ang umambush sa biktima. Patong-patong na mga kaso ang inisampa sa mga suspect tulad ng murder at attempted murder. Pagkatapos niyang masampahan ang mga kasong hinihinalang mga salarin, si Stuart ay mabilis na nag-impake. Kasama ang kanyang mga anak, silang lahat ay sumakay ng eroplano patungo sa Maynila sapagkat natatakot ang dayuhan na balikan siya ng mga taong pumatay sa kanyang asawa. 4 na buwan pagkatapos ng krimen, ang pamilya at mga nakakakilala kay Atty. Mia na walang tigil sa paghingi ng hustisya ay masaya naman dahil kahit matagal ay naaresto na din sa wakas sina Gonzaga. Pero katulad ng inaasahan, sa counter-affidavit ng mga ito ay itinanggi nila na may kinalaman sila sa nangyari. Sa mga dokumento na isinumite ng kanilang mga abogado ay sinabi ng dalawa na sila ay di umano'y wala o hindi malapit sa barangay kung saan nangyari ang krimen. Pitong taon pagkalipas ng pagpatay ay wala pa ring hustisya sa pagkamatay ni Atty. Mia sapagkat ilang beses ding na-delay ang paglilitis dahil sa napakaraming dahilan. Una ay nang mag-request ang kampo ni Gonzaga na ilipat ang venue ng trial sa Quezon City dahil sa di umano'y takot ito na baka may mangyari sa kanya habang nasa loob ng kulungan. Pero ang hiling niyang yan ay hindi naman sinang-ayunan ng judge. Na-delay muli ang paglilitis noong nagkaroon ng pandemya. Ang news article na ito ang huling balita tungkol sa kaso. As of this recording, si Stuart ay tahimik at pribadong naninirahan kasama ang 3 niyang mga anak sa England. At para matulungan siya kahit papaano na makapagsimula muli at para na rin maisakatuparan ang pangarap ni Mia na magkaroon ng magandang edukasyon ng kanilang mga anak, ay nag-set up ang mga ito ng GoFundMe upang makakalap ng pondo na maaaring magamit sa pag-aaral ng 3 mga bata. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.